Good morning, brother. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. Good morning po sa lahat. Good afternoon, good evening. Good morning, sis. Good morning. Thank you for coming, brother. Kala ko, Salamat. kala ko hindi na naman matuloy yung mo, testimony mo. Ayan, mabuti at wala na. Kagigising ko lang. Buti wala na ingay. Thank you so much. Kagigising. Talaga, maaga ba dyan o gabi? Same time lang dito sa Pilipinas. Akala ko advance. Sa Brunei kasi, Sa same Brunei time ka? lang. Akala ko sa Saudi ka. Oo. Oo, the Hindi, same lang. nandito ako ngayon sa Brunei. Sige, para hindi na magtagal. Teka, brother, mag-opening prayer ka, brother. Sige, tayo manalangin. Ama namin Diyos, muli, magandang umaga sa inyo, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat sa iyong paggabay. Salamat sa iyong pag-iingat sa amin sa buong magdamag na ang iyong presensya at ang iyong pag-ibig at ang iyong katapatan ay amin po itong nararanasan. Salamat po sa umagang ito, tunay na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang nag-iisang Diyos na walang katulad. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Amen. At ikaw ang Diyos noon, ngayon at sa kasalukuyan at magpakailanman. At ikaw ang Diyos na aming sinasampalatayanan. At sa mga oras na ito, Panginoon, aming pong dinudulog sa inyo na ang aming mga gagawin na pangunahan mo kami at ang iyong mga makatotohan ng salita ay aming pong marinig at ito'y makapagbigay ng inspirasyon sa mga makakarinig. At ang hinihingi po namin, Panginoon, na ikaw po ang mag-glorify sa lahat ng aming pag-uusapan, Panginoon. Ikaw lamang po ang itaas, ikaw lang ang mapurihan, Panginoon. Patuloy mo kami gabayan at ingatan mo, panghawakan mo po ang aming mga emosyon, ang aming puso at isipan. At bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan ng gagaling po sa inyo, Panginoon, sapagkat ikaw nagsabi na kung kami ay kulang ng karunungan, humingi lamang po kami sa inyo sapagkat kayo po ay saganang magbigay at hindi po kayo nanunumbat. Kaya, Panginoon, sa pamagitan ng aming pananampalataya sa aming Panginoon Jesucristo, ito po ay aming sinasampalatayanan na lahat ng aming mga kahilingan sa umagang ito ay ito'y mapangyayari ayon po sa inyong mga kalooban. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng Santong Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Thank you, brother. Sige, brother. Ngayong araw po na ito, hindi mo po muna ako mag-invite dahil si brother Saved by Grace ay mag-testimony po siya sa kabutihang ginawa ng Panginoon sa buhay po niya. Brother, anong tunay mong pangalan, brother? Ako si Edgar Albutra. Ako po isang tubong Samar, Waray. Ako po ay 8 po kami magkakapatid. Ako po ay pang-anim na anak. Yung tatay ko ay dating nagtatrabaho sa aming bayan, Regional Trial Court. 40 years siya na in service sa government. Siya po ay isa sa mga nag-aayos ng mga cases, mga kaso sa RTC. At yung aking namang magulang, aking nanay ay 19 years naging barangay council ng aming barangay. Sa barangay kami nakatira, sakop ng Giwan. So, sa amin pong pamumuhay, dumating sa estado na kami mahirap talaga. Mahirap noong mga panahon na nung mga maliliit pa yung aking mga kapatid, mga matandang kapatid ay dumanas talaga kami. Pinakasagad talaga na kahirapan nandoon. Nagkukupras, nagsasakahan kami. Dahil noong mga panahon yun ay hindi pa naman nakakapagtrabaho yung tatay ko sa munisipyo. At dumating sa point na yung aming
paggabi, wala kaming petrolyo. Alam mo yung petrolyo? Oo. Yung inaano sa lampara. Dumating yung point na naabutan ko mga panahon yun na nag-ilaw kami ng magdamag na yung gulong ng tire, ng gulong sa sasakyan. So pag umaga ay tinatanggal namin yung mga ano sa ilong dahil doon sa ano ng guma. Siyempre sa kahirapan wala nang papautang sa amin dahil nga walo kami magkakapatid at hindi nakayanan na nakapagtapos. Yung iba kong mga kapatid na mga matanda nakapagtapos pero hindi kami lahat nakatapos ng pag-aaral. So, namulat ako sa ganong pangyayari. At naging matured yung aking kaisipan kahit bata pa ako, murang edad. Pero yung aking kaisipan ay namulat sa kahirapan. At dumating sa point na gusto ko makuha ko lahat yung iniisip kong pangarap para maibigay ko, makatulong ako sa mga magulang ko. Pero hindi nangyari yon at naging ano ako, naging na ano ko sa mga barkada. Hindi rin ako nakapagpatuloy ng pag-aaral. So dumating yung point na umabot na ako ng 13 to 14 years old ay naglayas ako sa amin. Hindi ako lumaki sa mga magulang ko actually. Hanggang nagbinata ako, hindi ako lumaki. At lumayas ako. Umabot ang paglalayas ko ng 10 years. Hindi na ako umuwi sa amin. So, nung nandun ako sa layasan, pumunta ako ng Tacloban, doon ako lumaki. Doon naging worse yung aking buhay, naging barkadista, pumasok sa mga gang, mga droga, o lahat ng mga mga makamundong gawain ay halos naranasan ko. Hold up, snatch, riot, ano-ano pa, mga korsonada, mga ganon. Dahil nung mga panahon yun ay wala naman akong skill, wala akong alam sa trabaho na pang syudad. Dumating sa punto na nagtrabaho ko restaurant, nagtrabaho ko ng mga deliver, soft drinks. Dumating yung point na nakapasok ako ng isang big shop. Naging helper ako. Doon ko na-realize na dito sa big shop na ito ay mayroon akong nakikita na mapapabuti ako rito. Kaya nag-stay ako niyan at nagtrabaho ako. Hanggang sa madalit sabi ay natuto ako sa big shop. Kaya yan ay hanggang ngayon kung bakit ako nakakapag-abroad. Dahil dyan sa experience ko na natutunan ko. At hanggang sa inabsorb ko at nag-aral ako ng nung dumating na yung panahon na naging matured na ako. Nag-aral ako sa Manila ng mga baking, paggawa ng cakes, mga ganun. So, bali yung mga panahon yun ay hindi pa naman ako Kristiyano, hindi pa ako nakakilala kasi ang pagkakaalam ko yung Biblia ay hindi naman talaga yan makakatulong kumbaga sa in literal na pangangailangan, hindi siya, parang gabay lang siya kumbaga. Dati hindi ako naniniwala na may Diyos. Kasi kasabi ko, kung may Diyos nga ba siya, bakit hinahayaan kami na maghirap? Bakit hinahayaan niya yung mga tao na gumagawa ng masama, mga ganun? Bakit naging ganito yung buhay ko? So, dumating yung isusundan ko lang doon yung pangyayari paglayas ko. Nung nag-10 years na ako na lumayas, hindi ko alam pala na hinahanap ako ng mga magulang ko. Pero alam ko pa yung bahay namin, alam ko umuwi kung gugustuhin ko lang. So, maraming pangyayari na nakaano naman ako nang umuwi ako, humingi ako ng tawad sa aking mga magulang. Sabi ko, kasi ang pinagdadamdam ko doon ng mga panahon yun ay lagi akong pinagsasabihan na black sheep ako sa aming magkakapatid.
ako yung sakit sa aming pamilya. Hindi ako nag-i-stay, lagi akong lumalayas, lagi akong gumagala, wala akong naitutulong na ano. Kasi para napupustrated yung isip ko na yung mga pangarap ko hindi ko makamtan agad para makatulong. So, naging mali yung mindset ko. At nung nadi-discourage ako na hindi ko nakakamtan yung mga gusto ko na makatulong sa pamilya ko, dala nga ng bata pa ako. Para hinayaan ko na lang, naging wild na ako. Kung ano na lang yung mga pangyayari na yon, eh hanggang ganun na lang nangyari sa akin. At dami akong pinasukan, napunta ako ng Cebu, kung saan-saan sa Bisaya na puntahan ko. At ito na, dumating na yung point na nagpamilya ko sa Maynila. Way back 2000, nakapag-asawa ako. At noong mga panahong yun ay nagkaroon na ng reconciliation, although na hindi naman instant talaga na nandoon pa yung mga hinanakit. Yung pangalawa naming panganay, nalaman ko na nag-Saudi. So, nag-Saudi siya, sabi niya ganito, maghanap-hanap ka ng mga ano, mag-apply-apply ka. Ako, na-encourage ako. Pero ang ano ko lang, may mga sitwasyon na ako dito sis na hindi ko sasabihin na personal kasi ah, yung mga panahon Oo. ko kasi na yun, meron akong isang bagay na hindi ko makakalimutan na pinagsisisihan ko talaga yan sa buhay ko. Kumbaga ano itong mga kamay ko ay meron na itong lamat. Kaya ayaw ko na lang sabihin yung ganun na point. Siguro makukuha mo na ibig kong sabihin. Oo. Oo. Ah, sabi ko, possible ba na makapag-abroad ako kasi kung ma-identify ako pagkuha pa lang ng police clearance sa barangay clearance NBI, madidetect na ako. So, ako naman inisip ko na wala akong choice kasi may pamilya ako eh. Kung ano man mangyari, kasi mag-asawa na kami, ano man mangyari sabi ko, tatanggapin ko na lang basta importante makapag-abroad ako dahil ito lang nakikita kong solusyon para umulan yung buhay ko. Kasi ilang taong kami, siguro more or less 3 years, hindi kami pa nagkaanak ng asawa ko. So ngayon, dumating yung point na nung mag-abroad na ako, nung nakakuha na ako ng NBA, wala naman naging record ko. Kaya yung tuwa ko, sabi ko makakapag-abroad ako. Sa madalit sabi, naayos na yung mga process, nakapag-medical, nakapag-screening, nakapag-PIDOS, nabigyan ng working visa, may visa na ako, nakapag-permanent kontrata, ready to flight na. At nung dumating ako ng Saudi, parang boring. Yung excited ko na wala, parang gusto ko na rin umuwi. Pero may mga nag-advise sa akin na ganun talaga yan, Brad, pag may mga pagbaguhan ka, ma-homesick ka, ganun. Kailangan tulungan mo sarili mo na mag-enjoy kang mga ganito. Sabi ko, parang wala naman dito enjoyment, wala dito alak, walang ano dito. Ka makagala kasi bawal ka mag-short pag lumabas, bawal ka mag-sando pag lumabas kasi mga panahon yun, mahigpit pa yon. At hindi pa yan pumapasok yung teknolohiya patungkol sa cellphone. Ang basis doon, may call cabin lang, tatawag ka international. Yun ang madalas doon ng mga panahon yun. Ako naman, nung habang tumatagal, hindi ko pa alam na yung aking mga kasamahan, may mga Christian pala. Sabi ko, parang pag nagpuputo ko tsinta ako, mga ganun. Hindi ko naririnig sila na nagaganon. Tapos pag kumakain, nagpipray muna sila, bumubulong lang, mga ganun. Parang naninibago ako kasi hindi ko naman na-experience yung ganun. Kasi mostly yung mga natural lang, pag alam mo naman yung normal lang na pag may nahapag na, diretso na kain eh. Wala namang ganun eh. Yung mga seremonya. Parang kakaiba para sa akin. So, dumating yung point na sabi ng isa kong kasamahan na, ano kaya bro, invite kita. Itong inaalok ko sa'yo, bilang regalo mo na lang sa akin sa birthday ko.
Sabi sa akin. Sabi ko, sige, walang problema. Saan ba tayo pupunta? Basta akong bahala sa'yo. Basta iregalo mo ito sa akin sa birthday ko. Sabi ko, sige, sige, sama ako. Sabi ko, boring lang naman ako dito. Lagi akong iniiwan dito ng mga tao pag ako lang mag-isa sa kwarto. Kasi hindi naman ako sumasama sa kanila pag lumalabas sila. Hindi ko naman alam kung saan sila. Hindi rin naman ako nagtatanong kung ano ba yung pinupupuntahan nyo sa labas kasi nahihiya nga ako. So, pagdating namin doon, nagulat ako, sabi ko, ang daming tao dito, ano bang gagawin? Nung makita ko yung, sabi ko, parang simbahan. Nagtataka, yung simbahan, wala namang mga, sabi ko, di ba bawal yan dito? Kasi sabi ng PIDOS, na mag-ingat kayo sa Saudi dahil ang religious group ay mahigpit na pinagbabawal. Sabi niya, huwag ka lang matakot. Sabi niya, basta enjoy ka lang dito. Hanggang sa nagsisimula ng gawain, okay lang, sabi ko. Kantahan, pag sinabi itaas ang kamay, ipikit ang mata, susunod lang ako. Nung matapos ang gawain, yung mensahe na yon patungkol sa yung John 1:12, salvation ang pinag-uusapan. At habang nagmimensahe yung pastor, para akong naiinis, sabi ko, bakit alam na alam niya yung ginagawa ko? Hindi ko naman siya kilala. Para ako nagigilty, parang gusto ko lumabas, para ako natutunaw doon sa loob. Hindi ako komportable. Kasi habang tumitingin ako sa mga katabi ko, hindi naman nila ako tinitingnan. Parang yung isip ko lang ang naglalaro na, makasalanan ka pala. Tingnan mo, sinasabi ng pastor na yun, tama yung sinasabi. Yung mga lihim mong ginagawa, ganyan. Kasi yung Ephesians, Galatians 5:20 yata yun, 18, yung niya yung inisa-isa niya yung mga kasalanan na yung ginagawa. Sabi nun, hindi niyo ba alam na ang mga gumagawa nito ay hindi magmamana sa kaharian ng Diyos? Kinig ako doon. Pero parang naiinis ako. Kaya nung matapos ng gawain, sabi ko sa nag-invite sa akin, ano ba yung, parang masakit naman, nami-personal yung nagtuturo. Bakit alam na alam niya yung mga ganong gawain? Bakit? Perfect ba siya? Wala siyang ganon, sabi ko. Hindi, sabi niya, huwag ka lang mag-alala kasi hindi naman minensyon ang pangalan mo. Normal lang yun. Pag bago lang sa pandinig mo, magugulat ka talaga, magtataka ka. Magigilty ka, o mga ganun. So, okay lang, tanggap ko. Winelcome naman ako doon, kinamayan nila ako doon. Nandun ako sa gilid ng upuan. Dalawa kami nung nag-invite sa akin kasama ko sa trabaho. Marami nagsilapit ngayon. In-interview ako, in-interrogate nila ako, tinanong, ano ba, kumusta Brad, kumusta ganito. Hanggang sa napapahaba na yung usapan, nilabas ko yung sigarilyo ko. Sabi ko, hindi ako bagay dito sa inyo eh. Kasi yung mga sinasabi ng nagtuturo kanina, totoo yung sinasabi niya, kaya naiinis nga ako eh. Para ako matutunaw, hindi ako komportable dito. Kasi yung marami akong bisyo, sabi ko. Yung sigarilyo ko nung araw, hope pa yun. Hope. Yung hope na sigarilyo. Ngayon, Huwag nga. sa sabi, nagkainan na kami. Nagkainan na kami. Tapos pagkatapos ng kainan, hinatid kami. Kinabukasan uli, pumunta na sa amin yung nagtuturo. Pumunta sa accommodation namin. Kinausap ako ng dalawa lang kami. At sabi niya, yung una niyang approach sa akin, sabi niya, Brad, magandang gabi. Sabi niya, ako humihingi ng tawad sa iyo kung nasaktan kita kahapon ng gabi. Pero hindi ikaw ang mini-mention. Hindi ka naman binanggit pangalan mo. Kasi ganito yung kapatid. Maraming mga bagay sa mundong ito na hindi pa natin natutuklasan at hindi natin naunawaan kung bakit nangyayari. So nakikinig lang ako at ang pakiramdam ko para akong tinatalian niya. Kontrolado niya yung sitwasyon ko. Gusto kong magalit pero hindi ko masabi. Parang tinatalian niya yung nilalak niya yung bunganga ko para makapagsalita. Pero lahat ng kanyang sinasabi, tagos na tagos sa akin.
At yung time na yon, yung kinabukasan na yun, yung kinausap ako ng pastor na yon, ano na yon, tinablan na ako nun. At sabi niya, kung hindi mo pa nararanasan na tumawag sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, mamayang gabi bago ka matulog, kausapin mo siya. Na kayong dalawa lang. Ang naging reaksyon ko lang sa kanya, sabi ko, pwede ko ba kausapin yung isang taong kausap na hindi ko nakikita? Ano naman yung i-reply niya sa akin kung wala naman, kung sasabihin ko, paano ko malalaman kung sasagot siya sa mga sasabihin ko? Hindi ko naman siya nakakausap. Hindi ko naman siya nakikita. Sabi niya, madali yun hanapin para maramdaman mo siya. Maging sincere kang kausapin mo siya na hindi nakikita pero mararamdaman mo siya. At nung gabi na yon, nung pagkatapos ng usapan namin, parang naimasmasan ako. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko, naghahalon ng guilty, kinakabahan ako, at naaalala ko lahat yung mga ginagawa ko yung nakaraan kong buhay. Oo nga pala, tama naman siya. At nung panahon na yon, nung gabi na yon, talagang hindi ko na mapigilan yung emotion ko. Nung magdabog ako, nagising yung mga kasama ko. Iyak na ako ng iyak. Iyak na ako ng iyak. Sabi, Brad, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, di pasensya na kayo, hindi ko na kasi mapigilan yung nararamdaman ko. Kasi yung pastor kanina na kinausap ako, tama yung sinasabi niya sa akin eh. Kaya hindi ko na mailabas, hindi ko na maitago yung nararamdaman ko. Iyak ako ng iyak hanggang sa ipinagpray nila ako. Sabi ng isa kong kapatid na, Brad, hindi mo kaya baguhin yung sarili mo. Maniwala ka sa akin, naranasan ko rin yan. Sabi niya, 1 linggo, makakaya mo magbago ka. Pero yung paano yung pangalawa, pangatlo, pang-apat na linggo, sa susunod na buwan, hindi mo kaya yun. Kailangan mo si Kristo. Okay na. Tinatapik nila ako dito. Niyayakap nila ako. Kinukomfort ba ako? At kinabukasan, pagpasok ko sa trabaho, hanggang doon sa trabaho, iniisip ko yung sinabi ng pastor na yon. At pag uwi ko naman ng bahay, yung kasama ko, yung nag-invite sa akin, nagpatugtog siya ngayon ng Christian song. First time ko narinig. Yung kantang Salamat Panginoon. Sabi doon na, puso ko'y iyong sinisiyasat, buong buhay ko'y di ko alam. Buong buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim o yawi, ay tiyak mo nang nababati. Yun, yung kanta na yan, nag-meditate sa akin. Sabi ko, oo, no? Ang ganda pakinggan. Iyak na naman ako ng iyak. Pero yung iyak ko, hindi na panghihinayang, kundi parang mayroong nagko-comfort sa akin. Kino-comfort ako ng kanta na yon. Kaya sa madalit sabi, ito na, yung mga week na yan, hanggang nagtuloy-tuloy, forward. Umaatin na ako, aktibo na ako. Sabi ko sa pastor, gusto ko matuto, turuan mo ako para lalo ba akong lumalim. Sabi ko, komportable ako rito, mas enjoy ako rito. Hinahanap ko na yung gawain. Pag walang gawain, pag hindi kami nasusundo, nagrereklamo na ako, naiinis na ako. Parang gusto na, hindi na ako komportable sa kwarto, mag-stay. Gusto ko lagi doon sa church na yon. Minsan pag prayer meeting, doon ako nag-overnight. Umaatin ako sa lahat ng gawain, Bible study. Hanggang sa hinaramdaman ko na lang na yung bisyo ko, nawala na ako ng gana. Yan si kapatid na Esther, pwede natin yan kasi alam niya yan, patotoo ko eh. Alam ni kapatid na Esther na yan eh. Patotoo ko. At nung naging active na ako. Aktibo na ako sa gawain. Ngayon, dumating yung isang pangyayari na umuwi ako. Yun nga yun yung sinasabi ko na nang dahil sa Bible, nahuli ako ng mutawa ang pulis.
At kasi yung Bible na yun, yung New Testament lang, na walang Old Testament, yung maliit lang, na pwede ilagay dito. Yung time na yun, pagpasok ko ng gate, nandito talaga yon, hindi ko hawak yon. Ngayon, huminto yung sasakyan, isang pulis at saka isang mutawa. Hinuli ako, kinuha yung Bible ko rito. Tapos, nung hinuli ako, sinakay ako sa pinasok ako doon sa gate. Doon mismo sa opisina ng aming company. At doon, nandun yung mga askarya. Kasi yung palasyo na yun, may guard yun. Ininterrogate ako doon. Sabi niya, bakit hindi mo ba alam na bawal ito rito? Bakit ka nagdadala ng ganito? Ngayon, ang sabi ko, hindi ko naman bit-bit yon. Kinuha nila yun dito sa bulsa ko. Ngayon, dinagukan ako ng mutawa. Yung pulis naman, sinuntok ako rito. Huwag kang sinungaling, sabi doon. Huwag kang sinungaling. So, ang ginawa ko, hindi na ako nagpaliwanag, nanahimik na lang ako. Ang sabi ko sa nag-i-interrogate sa akin, nakaupo sa lamesa, sabi ko, hindi na ako magpapaliwanag. Kasi kahit ano pa man ang paliwanag ko, hindi rin yun paniniwalaan. Sabi ko. Pero iisa lang ang masasabi ko, napaka-unfair naman ang Diyos ninyo. Kayo lang ang pwede sumamba, kami ng mga Kristiyanos, hindi kami pwede sumamba sa Diyos namin. Ang sabi ko, ang Diyos ng Pilipinas at saka ang Diyos ng Saudi Arabia, naniniwala ko iisa lang yun. Sabi ko, lalo silang nagalit. Ngayon, ang ginawa ng isang guard, nagdala ng kadina, kinadidahan, may kadina na yung paa ko, may kadina na ito. So, ang daming interrogation sa akin. Sabi ko, wala na akong magagawa kung ano magiging pasya ninyo. Kung yan ay kasalanan ko, walang problema, sabi ko. Ngayon, yung araw na yun, hindi ako pinakain. At wala akong balak kumain. At alam niyo mga kapatid, yung time na yon, yung sa loob ng 2 weeks o 3 weeks, ang hirap ng sitwasyon sa kulungan. Kasi nandun yung susuntukin ka, pag hindi ka sumagot ng tama, susuntukin ka, papaluin ka. Naranasan ko yon, yung ganun. At ang isip ko naman ng mga panahon yon, sabi ko, wala na akong choice dito kasi napag-alaman ko yung iba, pinapatay, dinadala na sa disyerto, nililibing na lang doon, hindi na namamalayan, nalalaman. Kasi marami akong mga narinig na doon sa Saudi Arabia, may mga news blackout, hindi talaga binabalita na lang, na nagiging unknown na lang kung saan napunta, mga ganon. At marami talaga nakukulong doon ng mga Christian. At nung makulong naman ako ay sabi ko, tatanggapin ko na to kasi kung hindi ko tatanggapin, mahihirapan ako. Lalo kung pahihirapan yung sarili ko. At yung mga panahong yon ay ang nagpapalakas ng loob sa akin, yung pangyayari doon kay Haring Nabucodonosor na may 3 tao na sila Misak, Sadrak, Abednego. Ang sabi doon na, bakit kayo hindi lumuhod? Ang sabi ng 3 taong ito na, mahal na hari, hindi po kami tutol sa inyong ginawang rebulto. Pero hindi po kami luluhod niyan. Kahit hindi pa kami tulungan ng aming Diyos, hindi pa rin kami luluhod o sasamba sa rebultong yan. Kaya iyan ang nagpapalakas sa akin. At doon ko lalo kong natanggap na mabuhay man ako o mamatay, tanggap ko na to. Wala na ako, hindi ko na iniisip pamilya ko. Hindi ko na rin iniisip ng trabaho ko kasi walang kasiguraduhan kung makakalabas pa ako dito ng buhay o ilang taon ako dito mamamalagi, kung anong mangyayari sa akin sa araw-araw. Dumating yung at yung si Apostol Pablo, yung isa pang sinabi ni Apostol Pablo, yung naging buhay ni Apostol Pablo,
namimeditate ko yan. Yun din yung nagiging motivation ko na lumalakas ang loob ko. Siya nga nagsabi na mas pakinabangan ang mamatay ng dahil kay Kristo. Ako naman, napag-isipan ko, sabi ko, okay lang na makulong ako ng dahil kay Kristo. Kasi kaysa naman makulong ako na ng babae ako, nahuli ako sa droga, nahuli ako sa mga sugal, kung ano-ano pa. So tinanggap ko yun. Sa madalit sabi, yung suffering ko sa loob ng 8 buwan, hindi naman ako nagkaroon ng anxiety. Hindi ako nagkaroon. Ang paghihirap lang sa akin, yung physical, emotion, tsaka yung paghahagupit talaga. Yung pagtatangka na, papatayin ka, ganun. Wala ka ng pag-asa, mga ganun. So hindi na ako na araw-araw na ganun na mga nasasabi. Hindi na ako nagtaka. Manhid na ako. Sabi ko, okay lang. Wala problema kung talagang sabi ko, lahat kinakausap ko na yung sarili ko, sabi ko, Panginoon, ako naman naniniwala, lahat naman ng tao mamamatay. Iba-iba lang ang kapamaraanan ng tao para mamatay, pero lahat tayo mamamatay. Kung mamamatay lang din naman ako, dito na ako. Ito na, nandito na ako eh. Wala na akong choice dun eh. Kung lumaban man ako, patay din ako. So, ang gagawin ko, sabi ko, maninindigan ako kung ano yung pinaniniwalaan ko ngayon. Sabi ko, kung ito naman ay itinakda ng Diyos sa akin, na mamatay ako dito sa sitwasyon ko, tatanggapin ko. At least, tinanggap ko na si Kristo eh. Kristiyano na ako eh. Alam ko na yung katotohanan eh. Napatawad niya na ako. Mayroon na akong narinig na kanyang mga pangako. Kaya yan ang nagpapalakas sa akin ng loob. Alam mo sa kulungan, bihira lang ako makaligo. Alam mo yung sa loob ng 8 buwan, ilan lang ang damit ko? 3. 2 pantalon, palit-palit lang yun. Kasi kung ano yung kasi yung 2 damit at saka 1 pantalon, bigay lang yun sa akin. Kasi kung ano yung suot ko nung nahuli ako, yun lang yun, wala nang iba. Wala kang ibibigay sa kanila, walang ibibigay nila sa akin. At dumating yung sa madalit sabi, sa loob ng 8 buwan na yan, ay grabe, kung tutuusin. Hindi talaga ako makapaniwala na mabubuhay pa ako o ano man. Wala na ako ini-expect talaga. Basta ang sa akin, sabi ko, lagi ako nananalangin. Lagi kong kinakanta yung mga naalala ko, yung nag-aatin pa ako ng gawain. At sa madalit sabi, nung magwa 8 buwan na ako, dumating yung amo ko galing sa Netherlands. Kasi yung amo ko, may colon cancer yon, stage 3. Ngayon, nung dumating na yon, nung nag-aasya na, yung nagdi-dinner na ba, unang dinner niya pagdating niya, kasi halos mahigit 1 taon yung amo ko na nag-out of town, nag-out of country. Kasi mula nung Hajj yun. Kasi pag Ramadan sa Hajj, mostly nag-out of country mga yan eh. At nung unang dinner niya ng gabi, sabi niya sa waiter, kumbaga sa Tagalog, nasaan na yung gumagawa ng milpia? Parang kulang yung aking yung hinahanap ko ng milpia. Sabi naman ng waiter, kakausapin ko yung manager namin. So yung waiter, pinuntahan yung manager, ang manager ang kaumausap sa employer ko. Iyon, napag-alaman ko, after 3 days, pinuntahan ako na ngayon ng manager sa kulungan. Sabi ng manager ko, lalabas ka ngayong araw. Alam mo yung para akong alam mo yung may natanggal na, alam mo yung pag nasugatan ka, alam mo yung balat na natatanggal sa katawan, ganyan ang pakiramdam ko, yung nawala yung binibit-bit kong bigat. Sabi nga ngayon, lalabas ka. Kasi komportable na ako, nakita ko yung manager ko eh. First time ko pumunta yan eh. Kasi nung sa loob ng 8 buwan, hindi talaga pumupunta yon, hindi ko nakita yon. At nung isinama na ako, nalabas na ako,
dinala ko ngayon ng manager doon sa employer ko. Hinarap talaga ako doon. Ang sabi naman ng employer sa akin, sabi ko sa kanya, Assalamualaikum, Talawamrak, Highness. Kasi pag Highness, pinaka mataas na tawag sa isang royal blood sa Saudi Arabia. Sabi niya, ano ang nangyari? Bakit ka nakulong? Sabi ko, Highness, nahuli po ako ng Bible. Bakit ka nahuli ng Bible? Sabi ko, yung Bible na yon, nandito yan sa likod ko. Ngayon, mayroong huminto na sasakyan, isang pulis tsaka isang mutawa. Kinuha nila, kinapkapan ako, kinuha nila yung Bible ko sa likod ko. Pero hindi ko binitbit yon, nandito yon. Sabi naman ng nam. Puro nam lang. Kumbaga, okay. Ngayon, nung sabi ko, hindi ko naman yan pinapublic. Iyan ay pang personal purposes ko lang kasi Kristiyano nga ako, hindi naman ako Muslim. Sabi niya, okay. Ngayon, pinahinto niya ngayon ako. Sabi niya, upo ka muna. Ngayon, nag-usap sila ng manager ko. Pagkatapos sila mag-usap, isa na lang sinabi ng employer ko, sabi niya, bumalik ka sa akin ng 3 araw. So ako naman, nag-iisip ako, sabi ko, siguro uwi na ako nito. O ano man. Kasi ang expectation ko, pauwiin talaga ako. Ngayon, pag umabot na nung, pangatlong araw, mga between 9 to 10 ng umaga, pinapunta ako, may pumunta na supervisor ng kusina. Sabi ng supervisor ng kusina namin, halika, lumabas ka. Sasamahan kita. Pinapunta ko ngayon ng opisina ng manager ko. Hindi na doon sa employer ko. At pagdating namin doon sa opisina, nagulat ako. Pagkatapos ko mag-good morning, sabi niya, pinapunta ka dito ng employer mo. Pero may nakita na akong sobre. Sabi niya, hindi ka pa uuwiin, magkukontinue ka magtrabaho. At bukod pa doon, sabi niya, itong hawak ko, sahod mo ito sa loob ng 8 buwan. Wow, amazing. Yan yung isang bagay na yan, sa totoo lang, diyan ako napaiyak. Kahit ngayon, hindi kinikilabutan ako kung bakit nangyari sa akin yun. Sabi niya, bukod pa sa sahod mo, may dagdag pa yon. May dinagdagan pa yun. Alam mo yung kung tutusin, umabot ng mahigit kalahating milyon yun nung ipinadala ko sa Pilipinas. Sobrang laki yun. At doon ako hindi ako makapaniwala na sabi ko, hindi ito gawa ng tao lang. At yan ang isang paniniwala ko na remarkable yan sa buhay ko na hanggang ngayon, hanggang mamatay ako, hindi ko makakalimutan yun. Yung mga pangyayari na yun. Kasi, una-una, hindi talaga ako nagtiwala sa sarili ko. Ibinigay ko na yung buhay ko. Sabi ko, kung mamamatay man ako dito, Panginoon, sabi ko, patawarin mo ako kung ano man po yung mga kasalanan ko pa. Basta importante, mamatay man ako, pinagkakatiwala ko na sa iyo yung aking kaluluwa, sabi ko, sa pangalan ng Panginoon Kristo. At habang yun, para akong pinaliguan ng malamig na tubig, naiyak ako ng naiyak. Alam mo yung tipong hindi mo gusto gawin, nagawa mong yakapin yung manager mo? Sabi niya, no, enough. Sabi niya, magpasalamat ka sa Allah. Ako naman, ang isip ko naman, ang pinagpapasalamat ko, sabi ko, salamat sa iyo, Panginoong Hesus. Salamat sa iyo, Panginoong Hesus. Amen. At nung makuha ko yon, inakbayan ako ng supervisor namin sa kusina. Hinatid niya ako doon sa kwarto. Sabi niya, yan, isang himala yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya. Mahal na mahal ka ng subhanahu wa ta'ala.
kaya mag-Islam ka na, mag-aral ka ng Islam. Oo. Ayan, ang dumating yung punto na ano na yan, sa madalit sabi, 3 araw o mahigit 1 linggo, hindi talaga ako makatulog ng maayos. Alam mo, yung lutang na lutang ka sa tuwa, sa saya. At nahihirapan ako maghanap kung paano ko makukontak ngayon, kung may makukontak pa ako sa Pilipinas. At nung, ano na, may naalala ko, nung binukalkal ko na yung mga, ano ko, yung damit ko, mayroon doon na mga papel. May nahanap ako doon na number. Tinawagan ko yung agency, hindi na makontak. May tinawagan pa akong dyan sa Caloocan, isa kong kasama na nag-a-apply, hindi ko na rin makontak. At nung isa naman, mayroon akong natawagan. Sabi ko, ito, may pagkakataon, nagre-ring. Hindi mo na sumagot. Inulit-ulit kong pagtawag. Nataon na sumagot. Sabi ko, magandang ano, ganito, ganito. Ako si Edgar Albutra, naalala mo pa ba ako? O ganito. Oo. Sabi ko, pwede ba ako makisuyo itong address? Puntahan mo yung asawa ko. At kung pwede, madala mo para makausap ko. Ito na ngayon, sa madalit sabi, nadala na. At ang asawa ko, naghahanap, matagal na pala siya nag-ano sa agency. Uy, sarado na yung agency. Wala na siyang communication eh. Ngayon, nung mag-usap na kami, sabi ko, na ganito, may nangyari dito sa akin. Sabi, akala ka namin, ano na, patay ka na o anong nangyari. Sabi ko, ito yung magpasalamat tayo sa Panginoon. Sabi ko, bakit? Ano ba yung pagpapasalamat? Sabi ko, alam mo ba na nakulong ako dito 8 buwan? Hindi siya talaga makapaniwala. Hindi, baka ng babae ka lang, ganito, kasi ano, yung mga bisyo mo, ganito ka. Sabi ko sa kanya, magpakinggan mo muna. Sabi ko, pakinggan mo muna. Kasi ganito yan, na mayroon ako inaatinan dito na church, born again. Nung nag-aatin ako ng church, may nakahuli sa akin ng mutawat sa kasang pulis, nakulong ako ng 8 buwan. Pero ito yung magandang balita, sabi ko sa kanya. Nandito na tayo ngayon sa present time. Ibinigay yung sahod ko sa loob ng 8 buwan. Sabi ko, ang gawin mo, mag-open account ka sa PNB, ipapadala ko to lahat sa'yo. Ah, talaga ba? O nabubulang ka lang, mga ganun asawa ko eh. Sabi ko, hindi na ako magdadami ng sabi-sabi sa'yo. Kung naniniwala ka sa akin, mag-open account ka. Mag-open account ka. Patutunayan ko sa'yo, ipapadala ko yan. Ay, umabot pa ng ilang araw pa, tumawag uli ako. Sabi ko, Brad, pwede uli kita, no? Kung pwede puntahan mo yung asawa ko, papuntahin mo muna sa inyo para makausap ko uli. Ito na ngayon. Sabi naman ng asawa ko, o sige, mag-o-open ako. Ngayon, sabi nung nag-open na siya, sabi ko, naniwala talaga siya sa akin, ano? Pero may duda pa siya, sabi niya, baka mo naman mamaya, ano pang mga ginawa mo na kalukuhan dyan? Sabi ko, huwag ka mag-alala. Pag uwi ko sa Pilipinas, nandito yung mga ebidensya na yan. Hindi ko yan hindi ko yan tawag dito, ibabasura. Iipunin ko yun para may ebidensya talaga. At yung nagpadala mismo ng pera na yon, manager ko kasi bawal sa amin yung ganung halaga. Bawal yun. Anti-money laundering ang tawag doon. Kasi ang dapat ipapadala mo, base lang doon sa sahod mo. Pag lumampas na kasi doon sa pera na pinapadala mo, questionable yun sa Saudi Arabia. Kasi maraming interrogation, tatanong sa'yo kung bakit ka nagkaroon ng ganitong pera, bakit saan galing to. Kaya ang nagpadala mismo niyan, yung manager namin. Kasi alam ng manager din namin na hindi talaga kami tatanggapin yung ganong halaga. Kasi ang pinadala na pera, nasa 71,000 real. O gano'ng kalaki yun. Kaya nung sabi ko sa asawa ko, nandiyan na yung pera sa'yo, maghanap ka ngayon ng lupa na baka may magsasanla o etc. ganito. Yun na, dumating yung point na naniwala siya, sabi ko,
hanap pa ng ano, may nahanap siyang sa Valenzuela. Kaya hanggang ngayon, nandiyan kami nakatira. Bunga yan. Nagkaroon kami ng lupa, bahay sa Valenzuela That is yon. good. Kaya ang ang pangyayari nito sa buhay ko, iisa lang ang inaano ko, ang pinakabida dito sa buhay ko si Jesus Christ talaga. Yes. Amen. Totoo, totoo ang salita ng Diyos. Totoo si Jesus Christ. Totoo na may himala ang Diyos. Ang sikreto lang, yung maging tunay lang talaga yung puso natin, yung layunin natin sa paglilingkod sa Diyos. Kasi kung tutuusin mga kapatid, sa mga nakakarinig, ang Diyos hindi nagbibiro. Wala tayong mababasa sa Biblia na verbatim na ang Diyos ay nagbiro. Wala. Pag ang Diyos nangako, pag nasumpungan yung puso natin talaga na totoo talaga tayo sa Kanya, ibibigay niya talaga yun. Magpapakilala talaga siya sa iba't ibang pamamaraan na hindi natin maunawaan. Kasi ako naniniwala ko na bawat individual na tao, may pamamaraan ang Diyos para ma-encounter siya, makilala siya. Kung sa akin man naging karanasan ng buhay ko, yun yung paraan ng Diyos para makilala ko siya ng lubusan. Kaya praise the Lord. Glory to God talaga. My Lord. Amazing. Hindi ako magsisisi. Kaya nga, bakit ako ngayon, hanggang ngayon, nananatili ako, nagpapatuloy ko sa pagtitiwala sa Panginoong Sus. Gusto ko magpagamit sa kanyang kalooban, sa kanyang nais. Kasi ito utang ko na itong buhay ko sa kanya eh. Yes. Naunawan kita, brother. At saka ito yung aking proseso ngayon na idinidinay ko na yung sarili ko. Kaya maraming mga pagsubok sa akin, mga attempts sa akin dito. Minsan, discouragement, babatuhin ka ng mga masasakit na salita. Pero isang bagay ang tinuro sa akin ng Panginoon, yung huwag kang magbato, huwag kang maghasik ng masamang binhi. Kung gusto mo maghasik ng masamang binhi, mas mainam na lang, itahimik mo na lang, ipanalangin mo na lang, maging malawak ang kaunawaan mo, magtanong ka sa sarili mo na, ako pa ba ito? Kung re-replyan ko siya ng ganong salita ay, ako pa ba yung dati? O patay na ako sa dati? Kaya iyan isang malakas na conviction yan, araw-araw yon. Kaya yung sanctification natin araw-araw, batil talaga yon. Yes. Kaya nga sabi ni Jesus Christ na if anyone who follow me, deny himself and take the cross daily and follow me. So ibig sabihin yung mga pagdi-deny, yung pagtatakwil sa ating mga sarili, yung emotion natin, yung mga will natin na pampersonal, at yung mga negative mindset natin, yung mga negative thoughts natin, dapat mawawala na yun sa atin eh. Kasi nga, galing na tayo sa taong likas na natin mga tao. Pumasok na tayo sa John 1:12 na tayo na ay mga anak ng Diyos. Pinananahanan na tayo, templo na tayo ng Diyos. Nananahan sa atin ang banal na Espiritu. So kung patuloy na kung nagpapatuloy pa yan na umiiral sa buhay natin yung likas nating pagkatao, questionable yun. So, kailangan na ingatan natin yung ating patutuo kung paano tayo nakakilala sa Panginoon. Hindi mahalaga yung araw-araw mo sasabihin yung patutuo mo sa buhay mo. Sapat na yon na makita nila, maramdaman nila, lalo na yung mga nasa paligid mo. Kasi sila magpapatunay sa iyo kung anong klaseng tao ka eh. Maaari ngayon, tayo dito, magkakasama tayo dito sa platform. Maaari mapaniwala ko kayo, mapaniwala nyo ako. Pero ang tunay na makakapagpatotoo yan, yung mga nakapaligid sa atin. Kaya yan ay isa sa mga iniingatan ko na hindi masira, hindi mapahiya si Kristo sa buhay natin. Kaya yan ang ko lang, encouragement sa mga kapatid na huwag tayo tumingin sa mga negative. Maging positibo tayo na marami ang pwedeng gawin ng Diyos na plano para sa ikabubuti natin. Huwag lang natin siyang pangunahan. Ang mahalaga lang kung ano yung kanyang sinasabi. Doon lang tayo, dapat itama natin yung ating posisyon sa pagtitiwala sa Diyos. Hindi tayo lalampas doon sa kanyang plano. Yun yung pinopoint ko lang na Kaya sa lahat ng mga nangyari sa akin mula nang ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito,
ang lagi kong gino-glorify, si Kristo talaga ang tunay na bida sa buhay ko. Kaya masasabi ko, na pag si Kristo ang naging driver ng buhay mo, tiyak walang kanan, walang kaliwa yun. At dadalhin tayo doon ng safe sa ating paroroonan pag si Kristo talaga ang tunay ng driver ng buhay natin. Kaya salamat sa umagang ito, kapatid, sis, at salamat sa mga nakarinig at nawa ay makapagbigay din sa inyo ng inspirasyon kasi bawat naman isa sa atin may mga iba't ibang kwento ng buhay natin kung paano tayo nakakilala sa Panginoon at kung ano yung dati natin kalagayan na pagkatao natin nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Kaya ang lahat ng ito ay aking ibinabalik ng kapurihan, kadakilaan at pagpapasalamat sa pangalan lamang ng aking Panginoong Jesucristo na aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid at God bless. Amen. Ang ganda po ng testimony mo, brother. At yung doon sa sobrang na-touch po ako doon. Yung you never turning back sa paniniwala mo po kay Jesus. No? Na yun bang accept mo na kung ano mangyayari sa'yo, parang kung papatayin ka man, parang okay na sa'yo, pero hindi po nangyari yun. Kaya doon po natin makikita yung power ng Panginoon sa buhay natin, di ba? So, meron talagang taong gano'n no, na willing nang ibigay talaga yung buhay, ano man ang mangyari. Kasi may iba kasi na pag tinatanong na paano pag ma-persecute, ang sagot nila ay yung bang hindi sila willing, ang Diyos lang nakakaalam kasi si Pedro nga daw, nagbago ang pag-iisip. Pero tayo na nakaranas tayo ng yung totoong kaligtasan po, di ba, na yung kasalanan natin ay kasama na sa pagkalibing, no? Ni Jesus Christ, kasama na sa pagkapako. Maano talaga natin na kahit ngayon ma-declare natin, ano man ang mangyayari ay talagang bibigay mo natin sa Kanya. Wala. At saka isa pa sis, ang natutunan ko bilang isang Kristiyano, malalaman mo yung pananampalataya mo pag nandiyan ka sa sitwasyon mo. Yes. Diyan mo ngayon makikilala mo kung anong level mo sa harapan ng Diyos yung relasyon mo sa Kanya. Doon mo ngayon malalaman pagdating sa pagsubok, pagdating sa mga sitwasyon na komplikado na. Kasi yung integrity mo, gagamitin mo dyan o iiral na yung paninindigan mo eh. Diyan mo ngayon gagamitin yung paninindigan mo. Nasaan ngayon ang iyong pananampalataya? Di ba nung panahon ng Panginoong Hesus, yung sinabi mo kanina na nirebuke niya yung hangin, pati tubig. Di ba ang sabi ng Panginoong Hesus, nasaan ang inyong pananampalataya? So ibig sabihin, lalo natin mapapatunayan, malalaman natin kung nasaan talaga yung ating pananampalataya kay Kristo pag nandiyan ka sa sitwasyon na yan. Kasi yung akin, purihin lang ang Panginoon ha. Wala na akong ini-expect kung mabubuhay pa ako o mamamatay na ako. Walang kasiguraduhan kung makakalabas ako dito. Kung ilang taon ako sa kulungan, ano ang magiging kapalaran ko. Hindi ko na nga inisip kasi kung iisipin ko pa yung pamilya ko, lalong madidepress ako, mahihirapan ako. Kaya totally tinanggap ko kung ano magiging kapalaran ko. Sabi ko, minsan lang naman ako mamamatay. Nandito na ako sa sitwasyon na ito, bakit ko kailangan pa mag-deny? Bakit ko pa kailangan mag-resist o lumaban? Wala na eh. Nandiyan ka na sa sitwasyon eh. Kung lalaban ka, ang daming mga askariya dyan, daming mga pulis ng lugar na yan. Makalusot ka man ng dalawang pulis, paano yung 6? Paano yung 20? Di raratrating kami ng bala. Naging walang kwenta. Nandiyan ka na eh. Sabi ko, nandito na ako sa sitwasyon, ano pang dapat kong gawin? Tanggapin para hindi na ako mahirapan. Iniisip ko naman na lahat naman ng tao mamamatay eh. Kung ito yung magiging
paraan na magiging kamatayan ko, wala na problema. Kasi ini-expect ko na, pupugutan ako ng, yun ang iniisip ko lagi na, ang kinatatakutan ko na nasa isip ko ay nilabanan ko. Kumbaga sinalubong ko siya. Kasi lagi naglalaro sa isipan ko yung pupugutan ako ng liig. Pupugutan talaga ako ng liig. Yun laging expectation ko. Pero, Pero sabi ko, isang tigbas lang yan, di ko na mararamdaman yun, sabi ko. Bahala na. Kasi ang Panginoon nga napako Tinusok yung tagiliran Oh. Wala na, sabi ko, okay lang. mas marami yung To live in Christ. kaysa Oo, sabi ko, isang bubo. sabi ko, to live in Christ and to die is gain. Bahala na kung ano mangyari, tanggap ko na to. Mahirap yun, ang sitwasyon na yun, sa loob ng buwan. Isang araw nga lang, marami nang pangyayari. Yung bubunduling ka, yung papaluin ka ng batuta, papaluin ka sa hita, masakit yun. Ano yun, physical na mararamdaman mo talaga yun. At Pero dahil purihin doon, ng Panginoon. brother, sa faith mo, ang reward sa'yo ay nagmamanifest. Nakita talaga, no, yung how many months kang hindi nag-work yun, as a reward, binigay sa'yo ng Mm. yun, no? Hindi, At, sa, hindi man, at saka mahirap ang both spiritual and material, binigyan kanya ng reward. biro mo ang amoy ko doon sa kulungan. Kasi mahirap makaligo doon. So, sobrang amoy na talaga yung brother, matapang. Oo, oo. Kasi mahirap ka makatayo Dami mo nyo po ba doon? Ha? Marami po ba kayo doon sa kulungan? Sa kulungan namin, doon sa pinagkulong sa akin, kwarto-kwarto lang, hindi kayo sama-sama. Maliit. Kayo Pasikip. nakulong. O alam mo yung tipong Saan po kayo yung tipong nakulong? Ah, sa Saudi Arabia, year 2000. parang Bartolina, no? Sige lang po. O parang kulungan ng aso, yung rehas-rehas. Tuwing Biyernes, pinapalo po kayo? Nung 3 weeks lang, nung bago lang ako, pero nung katagalan na wala na. Naranasan Wala na mo po. po Ang yung sakit Wala raw. na. wedding? Yantok. Wala na. Narinig ko po yan sa mga Ang gagawin sa kanya, itataas yung kamay bago papasok yung tagahagupit ng yantok. Tama po ba? Hindi. Depende naman yun, bro, sa case mo, sa kaso mo. Opo, Kasi ang opo. kaso ko naman ay Biblia lang naman na nahuli sa akin. Siguro yung sinasabi mo Smuggle siguro angel. regarding, yung sinasabi mo siguro, yung sa nahulihan kayo na nagtinginan, may relasyon kayo na wala kayong papel, nakatibayan, o di kaya nahulihan ka ng Palo alak. din yan. O sugal, nahuli kayo sa sugal, sa sabungan, mga ganon. Iba-ibang At parusa kung ka ikaw ba? ay gumagawa ka ng mga sadiki, alak, yon. Kasi ako, 18 years ako doon. Kasi nung makalaya ako sa kulungan, hindi ako pinauwi ng employer ko. Nagtuloy-tuloy ako hanggang umabot ako 18 years trabaho. Praise God. Oh, grabe. Hanggang namatay yun. Puro yun, Hanggang puro namatay yun. yun. Kung hindi namatay yung amo ko na yon, baka nandun pa ako hanggang ngayon. Ang problema kasi hindi kami inabsorb ng mga anak niya. Ah, Apo. Kasi kung makikita nyo, kung sino yung nanonood dyan ngayon sa baba, noong mga panahon na yun, ang hari, 3 kasing tao yun nasa frame. King Fahad, King Abdullah, si Prince Sultan. Ito si Prince Sultan, yung bilog ang mukha yan ang employer ko. Oh, galing. kaya 3 yun, hari, di ba? Oo, yung 3 yun. 3 yun. Naging alaga ng tiyahin ko yan, si King Abdullah. O yun, si King Fahad, si King Fahad namatay 2007. Apo. Yung amo ko, 2012, I think, namatay. So, matagal ako doon sa kanila. Hmm. Depende kasi sa kaso yun. Yung drugs naman kasi, pag nahulihan ka, An- automatic yun. pugot yun, pugot. Pugot Kapatid talaga dyan yun. to, no? Nag-smuggle ka ng Bible o nagdala ka ng sariling Biblia? Paano po nangyari? Yung Bible na yun galing sa church yun kasi bago lang ako nakakilala kay Lord sa born again. Mhm. Siguro umabot na ako ng mga 6 na buwan. Aktibo na ako eh. Yung New Testament na yan na pula ang cover ng Bible, yung kasya lang dito sa bulsa.
Gideon, Galing yun sa sa Gideon church. Bible. At Oo, New galing yun Testament, sa maliit church. lang. Bakit Galing Bible? lang yun sa church na ibinigay sa amin. Kasi doon sa Bible na yon, yung pinaka-last cover na yun ng Bible, mayroon doon pagtanggap sa Panginoong Hesus. Mag-i-evangelize ka ba? Opo. May Tama, tama. prayer yan Opo. doon. Oo. Ngayon, ako naman, Yan, pinapag-aral ako 3:16. ng EE. Yung EE na tinatawag sa amin, Evangelism Explosion. Pinapag-aral kami, paano kami mag-akay ng kaluluwa, mag-invite, mga ganon, mag-share ng Word of God. Yon. Kaya nahulihan ako doon. Pero nandito yun, nung hinuli nila ako, nandito yun, hindi ko hawak. Nandito yun. Yun lang Pero, yun, no? Tinde. oh, Tinde. yung 3 weeks na yun, naranasan ko yun yung yung paddle, yung suntok, yung pagpalo ng batuta. Pero nung mag-aapat na week na forward, wala na akong naranasan na ganun. Puro na lang banta, pananakot na lang, puro salita na lang. Pero hindi na ako doon, hindi na ako natatakot doon kasi alam ko na kung tatanggapin ko kung anong magiging sitwasyon. Kasi nandiyan ka na eh. Tanggapin ko na. Kung mamamatay din lang naman ako, di mamamatay. Wala nang problema. Lahat naman mamamatay. So wala na akong wala nang kabagabagag sa kalooban ko. Hindi na ako na kumbaga may kapayapaan ako. Kasi tanggap ko na eh. Wala na akong choice. Kung yun talaga ang itinadhana sa akin na magiging way ng kamatayan ko, wala nang problema kasi lahat naman mamamatay. Lagi yung katwiran ko, mamamatay. Lahat naman mamamatay ang tao. So, ngayon brother, nung sinabi, yun nga, na lumabas ka na at din sabi ng manager ba yun na magpasalamat kay Allah. Pero sa isipan mo, kay Jesus ka nagpasalamat. Ay, sandali lang, may bisita ko ha. Ilang. Yun ang kagandahan kasi na pag once na talagang ang nakita ko kasi dito sa pananampalataya, puso talaga na ng taong tinitingnan ng Diyos, hindi sa panlabas. At dumidepende din yan sa kung anong relasyon mo talaga sa Kanya. Kasi diyan diyan tinitingnan ng Panginoon talaga yung pananampalataya natin sa Kanya. Maaari natin madaya yung mga tao, maaari din natin sila paniwalaan. Pero ang pinaka-importante doon, ang Diyos talaga pag nagpasya sa tao, kahit ano pa siguro humadlang, wala talaga makakadlang. Basta plano niya. Pag tinawag ka talaga ng Panginoon. Hindi talaga pwede mabago ng tao yon. Kasi ako makikita ko dito, yung sa buhay ko, kung talagang walang plano ang Diyos para sa akin, patay na ako. Hindi ko matatanggap yun kasi lalaban ako eh. Kasi nung hindi pa ako Kristiyano, lumalaban ako eh. Riot nga lang eh. Manutok nga lang, kaya ko manutok eh. Mangagaw ng mga kwintas, maging snatcher, kaya ko eh. Kaya ko lumaban. Kaya ko lumaban face to face. Pero Kung iniba yun ka lang. man Kaya yun. lang, Hindi Kaya na lang, yung mga panahong yun, mainit ako sa sa Panginoon eh. Hindi ko na tinitingnan yung nakaraan ko kasi sabi doon ng turo sa amin, no turning back. Kung ikaw ay binago ka na, nakakilala, anak ka na ng Diyos, ba't ka pa babalik sa hindi pagiging anak ng Diyos? Pinalaya ka na nga eh, ba't ka pa babalik doon? Kasi ako, direct to the point ako umintindi. Kung pinalaya ka na. O ngayon, ako naman, bilang sarili ko, bakit pa ako babalik doon? Eksperto na ako doon. Anong kwenta, bakit pa ako pumasok dito sa pagka-Kristiyano? Kung babalik-balik din naman ako sa dati kong buhay. So parang niluloko ko lang yung sarili ko, nag-aaksaya lang ako ng oras, panahon ko, ng pagod ko, kung wala rin naman saysay ang patutunguhan. Doon na lang ako sa dati kong buhay. Doon na lang ako. Kaso iba yung lead sa akin eh. Kasi nung naranasan ko na, sabi ko, Panginoon, gusto ko pang lumalim. Gusto pa kitang makilala ng lubusan. Gusto ko magpagamit sa'yo. Gusto ko maging sunod-sunuran na lang sa'yo.
kaysa yung maging sunod-sunuran ako sa sarili ko dahil gusto kong magbago isang araw. Gusto kong magbago 2 araw, nagaganap ko 1 linggo. Pero paano yung 2 linggo hindi ko nagagawa? Nakakaasawa. Minsan pag bagong taon, sinasabi ko, mayroon ako ngayon New Year resolution. Bagong tao, bagong taon. Ganon yun nung wala pa tayong Holy Spirit. Oo, kaso hindi nangyayari eh. Oo, hindi. Bumabalik pa rin ako sa inom. Bumabalik pa rin ako sa pagmumura. Bumabalik pa rin ako sa Hindi kaya pagiging natin pikunin. Pagiging pikunin. Nandoon pa rin yung pagnanasa ko ng mga bagay na hindi ko pag-aari. Nag-iisip pa rin ako ng masama. Wala eh. Spirit talaga. Siya yung maglulong sa ating buhay. Sa ating mind and heart. At saka nakakasawa. Nakakasawa yung dating buhay. Oo. Miserably. Pag, Walang kapayapaan. pag nakilala na natin ang Diyos, wala tayong gana doon sa dating tayo. Siguro, O dati sis, pag nakakapag-slots kami dyan sa Tacloban, ng mga kwintas, pag nabibinta na namin, alam mo yung pagkain, parang hindi ka nabubusog. kasi naranasan mo yan, ganyan talaga. Parang Kasi, empty. totoo yun, actual yun. Actual, kinakain mo, Iba pala kinakain mo yung kinakain mo yung masasarap na pagkain, pero yung isip mo, wala sa pagkain mo, iniisip mo yung pinaggagawan mo. Tapos yung puso mo, habang ngumunguya ka, kinakabahan ka. Grabe, no? Kinakabahan ka. Kaya hindi mo ramdam yung lasa ng kinakain mo. Actually, nagpaparamdam na yung Diyos sa'yo, pero hindi mo pinapansin, kaya ganyan yung naramdaman mo. Pero, Hindi ko naman iniisip din yun, sis, na nung mga panahon. Wala, di nga ako oo, kumikilala hindi sa ko Diyos eh. yan. Kasi binulag ka ng Diyos ng mundong ito. Ganun Kasi din. ang katwiran ko, Naunawaan kita. noon, saan pa ako aasa kundi sa sarili ko. Ako lang bubuhay sa sarili ko. Wala naman makakatulong sa akin dahil ako, layas ako. Oh. Wala akong pwede sandalan. Kundi sarili ko lang. Wala naman akong ganong alam na trabaho. So, i-grab ko yung opportunity na ganun, gawain. Kasi yun lang naman ang source ko. At kakayanan ko para magawa ko, makakain ako. Matustusan ko yung mga bisyo ko, gaya ng mga syrup, rugby. Yun. Nagtitik ako niya nung araw. Kaya, no, dahil dyan sa nangyari sa buhay mo, mulang sa parang maruming tao, pero ngayon, binago ng Diyos, dyan natin makikita yung kapangyarihan niya. At saka hanggang ngayon, sis, nagsisikap ako na makarating manatili. Nagsisikap Ang ako. gagawin natin. Hindi ako dumidepende sa nalalaman ko. Dumidepende pa rin ako yung mga kapamaraanan ng Panginoon. Kasi sabi doon na apart from me, we can do nothing. Wala kayong magagawa kung kayo ihiwalay sa akin. So kailangan nakaposisyon mo yung sarili mo, yung buhay mo, doon sa plano talaga lagi ng Diyos, ng Panginoong Hesus. Hindi talaga pwede mag-twist. Yes, Magkakamali tayo. Tama po itong sabi, ni Brother A na ang sabi niya sa comment, may mga tao talagang kailangan mo ng maligaw bago nila mahanap ang liwanag at katotohanan. That's part of purpose ng Panginoon po. Marami pong naligaw. Grabe. Kaya nga kanina sis, habang ako nagtitestimony, naiiyak ako sa kagalakan na Yes. nagugulat na lang ako kung bakit ako nakarating dito sa Brunei na ito, kung bakit naging ganun yung buhay ko dati at bakit ako nakarating ngayon sa kinatatayuan ko ngayon. Ito hindi galing sa akin eh. Yes. Siyempre. Yung journey ng buhay ko, hindi ko ito ini-expect. Kasi biro mo, dati akong magnanakaw, nanguhold up. Tapos meron ka pang record. May isang bagay pa na hindi ko pwede masabi dito in public. Binago talaga ng Diyos ang buhay mo, brother. Matindi. Pablo, Kaya- Pablo po. Pero mga brother and sister, sa mga nakakarinig, hindi ko ito pinapatunayan sa inyo na magaling ako, galing sa akin. Hindi. Hindi ko rin dito gino-glorify si Satanas.
winawasak ko yung ginagawa ni Satanas sa buhay ko. Yes. Amen. Gusto ko ang mataas dito ang Panginoong Jesucristo. Siya lang ang nagbago sa akin. Kulungan, hindi ako nabago. Asawa, hindi niya ako kaya baguhin. Komunidad, hindi ako kaya baguhin. Simbahan, hindi ako kaya baguhin. Ang tunay nagbabago sa akin. Kaya ang pinakatunay na himala sa buhay ko, si Kristo. Walang iba yon. Si Jesus Christ lang. Walang ibang nagbago sa akin. Si Jesus Christ lang. Kaya ito, nananatili ako, nagsisikap ako, lagi ako nagtitiwala sa Kanya, umaasa lagi, bawat desisyon ko. Panginoon, ito na ba yung hinihingi ko sa iyo na panalangin ko? Panginoon, ito ba, kaya ko ba ito pwede ba akong mag-reply sa Kanya ng masakit? Pwede ko ba sabihin sa Kanya yung nasasaktan ako, mga ganon? Kaya, glory to God lang talaga. Purihin lang talaga ang Panginoon sa Kristo. Wala akong iba, hindi kulang sa mga labi ko ang sabihin yung kabutihan niya talaga sa buhay ko. Hindi ko maipaliwanag, kulang sa mga labi ko, sa mga salita ko. Basta nandito siya, hindi ko tao dito, may ganun eh. Hindi mo talaga maipaliwanag, basta mabuti talaga siya sa lahat. So, masasabi ko, brother, siya na talagang nananahan sa'yo. Ako masasabi ko, kung yan ang tinatanong mo, masasabi ko sa biyaya at habag ni Kristo talaga. Hindi ko tanong, kundi yan ang nakikita ko sa'yo. Based on your... Glory to God lang talaga. Sa biyaya lang at habag ng Panginoon. Napakatunayan po doon. Totoo lang. Yung akala mo, pupugutan ka na ng ulo. So, wala ka parang surrender ka na eh. Yun nga ang isa sa inspiration mo yung sa Daniel, di ba? Chapter 3 na yung kung ano yung ginawa. Si Oo. Shadrach, Abednego. Oo. Maganda Yan, yung nung nasa kulungan ako, yun ang papalakas sa akin yun. Ako naniniwala ako hanggang ngayon meron pa rin yung mga taong ganyan. Sa pamagitan din ng Holy Spirit yan eh. Yan ang nagpapalakas eh. Na dinidinay na nila yung kung sino sila yung dati. Talagang ang Lord na yung namamahagi sa kanya. Naniniwala ako niyan. Kasi ang nagiging kaisipan ko rin nung mga panahon yun, sabi ko, nung nakulong ako, mapapatay niyo yung katawang laman ko, pero yung prinsipyo ko hindi niyo mababali. To live in Christ and to die is gain pa rin. Kay Kristo pa rin ako. Kahit anong mangyari. Nandito na ako sa punto eh. Ba't kailangan ko pa mag-resist? Ba't kailangan ko pa lumaban? Mamamatay din naman ako. Di mamamatay na lang ako sa paninindigan ko kay Kristo. At least sa Bible lang ako nahuli. Hindi ako nahuli sa babae, pagsusugal, pagbibinta ng mga droga, gagawa ng alak o ano pa, mga hashish, mga sadiki o ano pa diyan. Diba? So, glory to God lang. Glory to God lang ako. Yes. Wala akong pwedeng sabihin, kahit ngayon sis, kahit sa mga oras na ito, kung anong naabot ko, wala akong sinasabi pagmamayari ko. Lahat yan, pinagkatiwala lang sa akin ng Panginoon. Wala akong pwedeng sabihin, akin yan. Wala. Ipinahiram, ipinagkatiwala pwede. Pero yung sabihin, akin mismo sarili, wala. Wala. Ni isa. Lahat ng bagay, wala akong pwede may pagmalaki. Kaya matatawag ko lang yan na himala talaga ng Diyos yun. Bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong karanasan sa Panginoon. Kaya glorify sa Diyos lang ang papurit pagpapasalamat talaga. Ganda ng testimony mo, brother. Talagang purihin lang ang Panginoon. Purihin lang ang Panginoon. Yes. Siyempre sa Panginoon, nakikita ko ang power ng Panginoon eh. Na bawat nagte-testimony po at dahil sa kapangyarihan ng ating Diyos kung paano po niya binago ang tao. Yung bang simple testimony pero ang sa kanilang deklarasyon ay mula sa Panginoon pa rin. Kaya nakaka-amaze po ba? Nakakapuri po talaga ang Panginoon. Lahat po tayo. Meron tayong testimony para sa Panginoon kung paano po niya tayo binago, ano pang ginawang kabutihan na alam natin, hindi natin kaya eh. Hindi kaya ng tao, kaibigan or kamag-anak, kundi ang Diyos lang talagang gumawa nun.
Kaya, Kaya nga, purihin lang kaya po nga 'di ba natin sabi talaga. doon, kaya nga sabi nga doon, pumarito si Kristo, hindi hatulan ang sanlibutan kundi iligtas niya, 'di ba? So mahal talaga ni Kristo ang mga makasalanan. Kasi iyan talaga yung Yes. pinaka-purpose niya kung bakit siya narito, para mahalin niya yung ipadama niya yung kanyang tunay na pag-ibig sa mga makasalanan. Kaya isa ako diyan na inibig ni Kristo dahil ako'y makasalanan. Amen. Kumbaga sa ano, nakita lang ako ni Jesus Christ sa basurahan na pwede pang pakinabangan. Kaya pinulot niya ako sa basurahan na binigyan niya ako ng ano, binigyan niya ako ng halaga doon sa basurahan na yon na pagkakuha niya sa akin. Kaya ang iko-conclude ko na lang, last kong encouragement na mapanatili lang na lagi tayo maging humble lang sa Lord. Mapagpakumbaba lang tayo sa Panginoon kasi ang nagpapakumbaba ay binibigyan talaga ng karunungan ng Diyos. Magiging maalam ka sa pagtuklas sa mga nangyayari sa panahon ngayon at i-guide ka talaga sa tama. Hindi ka ipapahama. Pag si Kristo talaga ang driver ng buhay mo, perfect talaga siya. Kaya ko patunayan yan kahit sa lahat mang anuman, kung anumang mga ano, kaya ko yan patunayan na si Kristo talaga ang perfect na driver ng buhay natin. Hindi talaga magkakamali. Sa totoo lang, hindi talaga magkakamali. Si Kristo lang talaga. Yun lang sis at magandang umaga sa atin lahat. Thank you sa testimony, brother. Si Jesus Christ, no, sa aking pangunawa po, pumunta po siya dito sa mundong ito para po sa makasalanan eh. Ano na lang yung mga sakit, yung mga healing, pangalawa na lang yun, pero first talaga dito sa kasalanan talaga. Diba sinabi sa John chapter 1 verse 29, na kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya, sinabi niya sa mga tao, narito na ang tupa ng Diyos na ihandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Di ba? So yan po yung unang purpose makasalanan po. Kung tayo po ay merong kasalanan at hindi pa nakapag-sisi, magsisi na po at magbago. Sabagay ang pagbabago kasama ang sa tulong ng Holy Spirit na po yan. We cannot, sa sarili ko pong deklarasyon we cannot do on our own without the help of the Holy Spirit po. Kaya nga mayroong Spirit of Comforter to help us. Kaya kailangan na po natin confess, no? I-confess natin ang ating kasalanan and surrender. Thank you, brother, sa testimony mo po. Very very wonderful testimony po siya. Basta sa Diyos lamang po, binabalik ko lang ang lahat ng kapurihan, papasasalamat, pagdakila sa Panginoong Kristo. Salamat sa inyo mga kapatid. Thank you po.